Let's, of course, get some updates. We have with us on the ground one of our kababayans over in Japan, live via Zoom, John Allen Raymond Tejada, a resident of Toyama City. Good evening, Sir John, and thank you for making time po for this interview. Good evening po. Kamusta naman kayo dyan? Nakakatakot ba yung nangyari? And is everything okay after the 7.6 quake? We are seeing, of course, just videos here remotely, no? But tell us how the feeling is po na nandyan po kayo on the ground. Yun po, nakakatakot yung nangyari sa amin kahapon kasi first time kong maka-encounter ng ganito kalakas na lindol dito sa Japan. Halos 5 years na ako dito, ngayon ko palang na-encounter yung ganyang kalakas na lindol. Pero stable na po ang lagay namin dito ngayon, ma'am. Oo nga eh, mukhang may internet ka. Ang ganda ng reception, kitang-kita ka namin, John. Pero can you tell us kung anong na-experience mo nung tumama yung lindol? Sobrang lakas ba talaga yung pagyanig? At balita kasi namin, nasa Japan, they don't report magnitudes. They report yung shaking on the ground on a scale of 1 to 7. And balita namin na 7 nga yung binalita sa inyo. How did you get the alerts? May mga tumutunog bang mga sirens? How was the whole experience? Yes po, yung mga cellphone namin nag-alert naman sila. Kaya medyo nakapag-con kami na may parating na lindol. Then yun nga po, hindi na ako masyadong nakagalaw kasi nauuga yung kinalalagyan namin at nahihilo ako. Kaya hindi na ako nakatakbo. Inantay ko na lang na maging kumalma yung lindol. Okay, John, sa ngayon, kamusta naman? Nakakaramdam ka pa rin ba ng aftershocks? And Madami pa po. Kanina yung pa rin. last namin, parang 7 p.m. Meron pa rin siyang mga aftershock. Safe po ba yung sitwasyon nyo ngayon? Or may takot pa rin ba kayo? Or meron na bang evacuation? Talaga dahil nga baka may kasunod pa, sana wala naman. Alam natin, isa yung Toyama, pati yung Ishikawa sa mga may tsunami. Opo, yung Ishikawa po yung center ng lindol. At medyo malapit lang din kami dito, Toyama City ako. Kayo ba ay nasa mataas na lugar because yung binabantayan din, yung tsunami? Yes po, nasa mataas na lugar kami, ma'am. So hindi ka naman na-evacuate, John, at meron ka bang mga other Pinoy friends dyan na nakausap mo? Maybe nakakapag-text ba kayo, nagtawagan ba kayo to check maybe kung kamusta ang lagay ng isa't isa? Yes po, marami po kami dito sa kinalalagyan kong mga Pilipino. Mga almost 50 po kami dito. And everyone is accounted for naman? Yes po, mabuti naman po lahat ng kalagayan, wala pong injured. Safe po kaming lahat. Ano po yung instructions ng Japanese government ngayon? Klaro ba? Ano po yung sitwasyon ngayon? And ano yung mga instructions para to stay safe? Ngayon sinabi niyo po na hindi, medyo takot pa rin kayo. May mga alert naman pong dumarating sa amin. Nagsisend sila sa email para sa safety alert dahil doon sa binabantayan na tsunami alert. Pero dito sa prefecture namin, parang hindi naman naabot yung tsunami alert, ma'am. Kasi nasa mataas na lugar kami. John, bali sa Ishikawa prefecture lang talaga yung tsunami nakabantay ngayon. John, klaruhin ko lang, so wala kang kilalang nasaktan ng lindol or casualty sa Pinoy community? Wala naman po, ma'am. Lahat po safe. Alright, John, pero ang casualty dito is nasa 6 po yata yung namatay sa Ishikawa. Okay, kamusta naman yung state nung tinitirahan mo ngayon? Mukhang di ka tama ba ako in assuming that you did not need to evacuate sa isang school gymnasium which are being used as evacuation centers? Yung bahay mo ba ay stand-alone or nasa parang condo ka or apartment? And around you, bukas ba yung mga tindahan? May nabibilhan naman kayo ng mga pagkain, tubig, etc.? Yes po, bukas naman po yung mga family mart dito, convenience store. At itong tinitirahan namin, okay naman po kaya hindi na kami in-evacuate. Pero chinek naman po kami ng mga coordinator namin about sa kalagayan namin dito. Yung mga roads ba or yung electricity or internet, meron bang naapektuhan dyan? Or parang dito po sa amin, ma'am, wala. All goods po lahat. John, gumagana po internet, tubig, at saka yung wifi, kuryente, meron po.
John, hindi namin natatanong ano bang trabaho mo dyan at nakakapasok ka pa rin ba? Nakakuan po kami, ma'am, naka-holiday vacation. Okay. Dahil ba yan sa lindol o dahil sa bagong taon? Hindi po, dahil sa long vacation dito sa Japan. Anong work mo dyan? Po, Anong work niyo po dyan? factory worker, ma'am. Ayun, factory worker. So may advice na po ba kayo kung kailan kayo babalik? Ang balik po ng pasok namin is 9 po. Okay, hopefully wala nang mga lindol by then. It's a good Safe thing. na It's a yung good ano, thing no? that Sana nga they po. are on break. The workers are on break. So they are in their individual homes, probably where they're safer also to come together and to protect themselves And from ano na rin, no, habang nandito ka na rin, John, matanong na rin namin, gaano kalayo yung pabrika, yung planta na pinagtatrabahuhan mo from your place of residence? And would you know kung ini-inspect na rin nila yung gusali, yung facilities, kung naapektuhan ba ng lindol? Bali mga nasa 25 minutes po yung pinagtatrabahuan ko dito sa apartment na tinutuluyan ko, ma'am. Curious din ako dyan, no? Yung feeling nyo ba na yung mga building po dyan, medyo earthquake-proof na sila? Yung parang hindi, meron ng mga Kasi sa structures. Japan, uso yung earthquakes. Hindi naman siya yung, kumbaga, actually, sabi nga nila, parati handa, silang may oo. earthquakes, di ba? So, feeling mo ba parang handa Maganda naman po yung mga buildings talaga nila dito. Hindi siya ganun, parang talaga siya. Naka-design siya sa earthquake. Okay. Talagang sumasabay lang siya sa earthquake. Kaya yung mga nadadamage, konti lang talaga. Okay, good to know naman, no? So, again, stay safe. We will continue to watch out, no, for you and also our other kababayans. Maraming salamat for joining us. John Allen Ray Montejada, of course, from Japan. Thank you din po.